Okay, mga kamatis, mga kaibigan, panoorin na natin to. Guys, 1 meal a day, 6:30 p.m. Meron ako ditong nilagang baboy, nilagyan ko lang ng asin at paminta, tapos itlog, tsaka cheese, tsaka nilagyan ko ng asin. Okay, yung ginagawa niya kasi is what we call yung OMAD diet. Okay, 1 meal a day. Okay, sa OMAD, yung mga nagpipreach ng ganyang klaseng diet, kailangan daw low carb, hindi zero carb, protein, high in protein, high in fats. Okay, so yan yung idea nitong OMAD na to. Now, syempre, kung kakain ka ng ganyang karami, you have to hit your calorie maintenance. Okay, kailangan alam mo yon kung ilan yun eh. So, mas malaki ka, mas malaking tao ka, mas malaki yung calorie maintenance mo. So, kaya ka pumapayat sa mga ganyan, it's not really because you switch to a OMAD diet. It's because you are in a calorie deficit. Ganun lang kasimple yun. Energy in, energy out. Okay? Basic na basic. Okay, tuloy na natin, sir. Guys, mas okay itong mga pagkain na to kaysa sa ultra-processed packing powders na tinatawag na whey ng mga taga-fitness industry. Well, eto hindi naman masama ang whey. Okay, sorry kuya, I have to disagree with that. Ang whey kasi, depende yan sa whey na iinumin mo. May mga whey, galit na galit siya. Tawa ko doon. Teka lang, konting pampakalma. So, meron kasing, ang whey kasi either gawain sa soy or gawain sa milk. Pinoproseso sila in such a way na para tumaas itinatanggal yung meron certain na proseso na tatanggalin nila yung may mga natanggal sila doon, tapos tumataas yung protein content niya, pero hindi naman siya delikado sa health mo. Okay, yung kaya hindi exactly mali na uminom ng whey. Pero syempre, yung mga natural eaters like si Kuya Michael ay ayaw sa whey. Pero kanya-kanya lang naman yan. Opinion niya yan. Okay, tuloy natin. That's not food. What's that? So, wag naman nating i-hate yung mga kinakain natin. Ako ayoko kasing i-disparage yung kinakain niya. Pero pag nakita niyo yung comment section nito, try niyong i-browse. Diyos ko, patawarin. Meron dito yung Saint Peter. Grabe naman. I mean, I'm not to judge a person by their looks. Kasi ad hominems yun. Ayokong gawin yun. So, siguro, ito lang ang akin. Kaya siguro si Kuya ay nag-OMAD. Kasi mas mura mag-OMAD eh. Hindi mo na kailangan ng bigas. Nung isang araw, nanonood ako ng balita, according to our house speaker, ibababa daw yung bigas to 30 pesos by July. Siguro yun yung kailangan ni Kuya. Siguro ang ang magiging hero ni Kuya ay ang ating current government under President Marcos and Speaker of the House. Kasi Kongreso kasi yung papaspasin nila yung bill na yun. Kasi yan yung isa sa mga napangako sa atin ni President Marcos na ibaba yung bigas to 20. Although hindi naman imposible siguro maging 20 yon, pero according to House Speaker, there would be certain parts of the country na magiging 20 pesos yung bigas, 30 pesos yung bigas. Siguro it's best na pakinggan natin siya. I'll go. Down by at least 10 or even 15 pesos. If not by June, we have to find ways na ibaba yung ating presyo ng bigas. So, yung tinatarget natin by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos. By 10 or 15 pesos. So, yun yung proposal ngayon ng Kamara or ng Congress ngayon. Na close to 30 pesos kada kilo. We will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwedeng silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 20 pesos. Ayan na Kuya Michael. Ayan na. Makakakain na ng kanin si Kuya. Salamat sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mga kamatis, mga kaibigan. Titigil na siya mag-OMAD dahil sasarap na ang pagkain niya dahil po sa kanin.
Hindi naman, alam nyo, wag nyo naman kasing masamain yung pagkain ng kanin or pag-inom ng kahit anong matatamis na bagay. Moderation is the key. Ako yun yung mali ko. Alam ko yun. Naiintindihan ko yun. Masarap kumain eh. Paki mo ba? Pero ang sinasabi ko lang, meron kasing mga misconceptions sa health si Kuya. Who am I to talk no? Ang tabako. Hindi, tamad lang talaga ako ngayon. Actually, nahihirapan ako because of my schedule right now. Sobrang between content creation, work and business, talagang ang dami kong ginagawa. Pero if I get the time ulit, I'll do what I did nung 2022 and 2021 to 2022. Madali lang yan kapag may oras na uli eh. Pero ito yung kanyang mga misconceptions na, well, it's very dangerous. Pakinggan natin. Okay? Marami nagtatanong, Michael, paano ba gawin yung low carb na yan o yung diet na yan? Guys, hindi ito diet, it's a lifestyle. Sige. Marami nang napagaling, na-reverse yung kanilang mga karamdaman. Oy, no therapeutic claim ang yung mga ganyan na anuhin lang natin, i-clear lang natin. Kailangan kung kayo po ay may sakit at kailangan niyo ng special diet, I suggest po you consult a doctor. 'Di ba? House speaker, bilisan mo na. House speaker, bilisan mo na. Ibaba mo na ng 30 Ibaba mo na ng 30 pesos ang bigas. Si Kuya Michael ay kain na ng only rice. Namamahalan daw siya ngayon. Ayan. So, antay lang tayo, June or July, ibababa nila yung price ng bigas. I do think na yan yung priority naman talaga ng ating gobyerno for the longest time. And marami din naman kasing mga rice subsidy na, especially for the urban poor, and the poor people, yung, di ba, ang dami silang ayudang binibigay sa mga mahihirap. Plus yung card na tinatawag. Baka kailangan mo ng card. Ano ba yung card? Community Assistance Rice Discount Card. So, alam mo yan. I know all of this kasi, alam mo yun, research ko lang din. Google lang. Tuloy. Pumayat, sumeksi sa normal na pamamaraan lamang. At kung payat ka naman, di mo muna kailangan magkasakit bago mo ito gawin. Join lang kayo sa mga Facebook group. Search nyo lang, Low Carb Intermittent Fasting Group. Yun, lalabas na yun. Marami naman yun. Iba-iba mga pangalan. Di ko masasaulo lahat. Okay, bago po kayo sumali dyan sa mga ganyang group na yan, please po consult a physician, consult a doctor. Tuloy. Salihan nyo lang lahat, libre naman yun. Ako, nagsimula ako, sinalihan ko lang yung Life Without Rice by Uncle Justin. Ayan o, bakit nyo kasi minamasama yung pagkain ng kanin? Hindi naman masama kumain ng kanin eh. Ang masama ay yung kumain ng sobra. Kagaya ko, kumain ako ng sobra, tumaba uli ako. Tanga-tanga ako eh. Kasalanan ko yun. Naiintindihan ko yung mali ko. Huwag nyong gawin yung mali ko. Tuloy natin. Oh. At mabuti nga, ginagawa ko to kasi hindi lahat naaabot ng mga low carb doctor. Sino ba yung mga low carb doctor na yan? Pangalanan mo. Si Doc Adam ba yan? Si Doc Alvin ba yan? Doc Rizzy. Sino ba yan? Pangalanan mo. Isa-isa. Tuloy. Oh. Tapos kagaya nun sa TikTok, daming di nakakaalam nung huli kong sinabi na yung kanin katumbas ng 10 kutsaritang asukal. Oh, yan. Magugugel natin yan, kuya. Ano ka ba naman? Sige, ipapakita ko sa'yo na yung kamalian mo. Ang kanin ay wala pong sugar. Okay. Kaya niya nasabi kasi yan, yung kanin kasi kapag dinadigest mo yan at hindi mo ginamit or yung carbohydrates. Ayan, what happens to carbohydrates when you don't use them? Excess glucose beyond the body needs to for immediate is converted to glycogen, a storage form of carbohydrates or converted into fat and stored into body cells. Kaya pag sumobra ka sa rice, nag-only rice ka, tapos wala ka masyadong ginagawa, ganyan yung mangyayari sa'yo. Okay? So, hindi totoo na isang cup of rice is equal to 10 scoops of sugar. Magkaiba po yun, sir. Don't confuse. Siguro ang ibig niyang sabihin, kasi yung sugar, pag kinain mo, baka magiging fats na agad. It's not that way, okay? So, tuloy na natin to. Nagkamali pa nga ako noon eh. Hindi pa kompleto kasi nakauwi na ako eh. Alangan naman bumalik pa ako. Pero ang tama noon, yung 1 cup of rice katumbas ng 10 kutsaritang asukal. Mali. Eh, di ba pag kumain tayo, hindi naman 1 rice, 2 o 3, madami pa. Okay, so yung kasi kailangan nyo kasing alamin yung maintenance calories nyo and yung maintenance calories at saka yung calorie deficit or yung calorie yung
yung overage nyo ng calories. Kailangan yung alamin lahat to. Kasi kung seryoso kayo sa pagpapapayat, yun lang naman yung kailangan yung alamin eh. Hindi nyo kailangan mag-cut ng kahit anong pagkain just because nagpapapayat kayo. Magbabawas kayo doon sa totality. Okay? Pero kung gusto nyo naman na mas efficient yung pagpapapayat nyo, mas tataasan nyo yung protein nyo, pero hindi pa rin kayo mag-aalis ng kahit anong pagkain for whatever reason, except kung yung pagkain na yun ay harmful or detrimental sa'yo, katulad ng alcohol, kanyan, soft drinks, sugary products. Oo, pwede ka rin naman mag-sugary products, pero not all the time. Huwag nyo akong gayahin. Umaga tanghali. May sugary stuff. Oh. Rice. May mga nag-comment nun na saan ko daw nakuha yun. Yan, tagal-tagal ko na nalaman yun na sinabi ng low carb doctor. Wag ka nang makinig dun sa low carb doctor na yun. Mali yung low carb doctor na yun. I-unfriend mo na. Ipagkanulo mo na. I-delete mo na. Wag mo nang kausapin. Ang kausapin mo ngayon ay ang gobyerno natin. Kasi baka yun lang yung problema. Baka namamahala ka. Ayan, ibababa na to 30 pesos. O paano? Yun lang naman yung sa akin. Kuya, wag kang magalit sa akin. Gaya mga lod.